sabi nga nila, ang painting, may sarili talaga siyang may sarili siyang lugar, may sarili siyang halaga. Hindi man ngayon, kaya nga yung iba, later na nakilala yung mga gawa nila. So yun din ang pananaw ko, hindi ko man yan maibenta ngayon. Later on, sa mga henerasyon na yan, at least andyan yung painting ko. Ano bang nangyayari sa mga painting ngayon noong panahon? Hindi, hanggang ngayon na-appreciate natin. Ganun din. So, kailan kayo dumating dito sa Canada, Kuya Emil? 2017. 2017? September yun. Wala pang COVID, no? Malayo pang Wala COVID, pa. no? Wala pa. So, gaano ka, tingin nyo, what's the difference of living noong 2017? Kasi ako, nakarating ako COVID time. So, lahat ng mga, I think that's where the economy, sabi nga nila, parang nag-downhill. Tapos ngayon, pabalik, but struggling pa rin. So, wala ako talagang, hindi ko madi-differentiate yung economy dati. So, gaano ba, yung klaseng pamumuhay meron dito sa Canada noong 2017, ngayong 2026 na? Siyempre gas. Ang mahal. 85. Talaga? Walang 100? Hindi, wala. Kaya nga pag nagbenta ka noon ng recyclable mo, 10 piraso, 1 litro na. Kaya din kayo, nagbebenta rin kayo ng mga plastic. Kami din. Sayang di ba? Actually, una kong trabaho, sorter ako ng mga recyclable. Sa mga bottle depot, ganyan. Depot. Ngayon, sabi ko, okay naman rito, pero may nakita ako doon na, pwede kong yung art ko rito Pwede kong gamit. Kasi ang daming mga recyclable. So, mga bote-bote. Paano nyo na, recyclable? Kasi mostly mga plastic, gano'n. How did you relate it to your arts? Kasi sa nakikita ko, paintings kayo Paano nagsimula? Yun nga, kasi creative ako. Okay. Kahit kagaya nito, nag-sculpture din ako. Ito, misis ko yan ko yan siya. Wow! In-sculpt nyo to? In-sculpt ko siya. Anong gamit nyo dito? Yung plaster of Paris. Pakita ko sa camera. Misis ko yan pinahag. Ang detailed. Isa kayo sa, sabi nga nila, jack of all trades, yung mga talented artists. Pag sinabi mong, kahit parang maraming bala, maraming medium kayong pwedeng gawin. So, ano yung pinaka-specialty nyo talaga? Sa painting talaga. Painting. Kasi gusto ko talaga mag-create. Pag tiningnan ko kasi yung isang bagay minsan, nakakabit ka agad yung shape, kagad sa akin ang shape niyan, kulay niya, yung mga niya. Talagang kahit siya. Yun nga, nung nasa Dipo ako, sabi ko sayang naman to yung mga popcan. Kasi nag-work din kayo sa Home Depot? Hindi, Battle Depot. Battle Depot, okay. So ano ba yung mga recyclables na usually pwede nyong ma-take home na pwedeng gamitin? Actually, hindi naman ako ng iti-take home Gusto ko lang ma-reuse or repurpose. Ano yung mga bagay na pwedeng pang Ang ko roon, yung mga popcans na aluminum. Dahil ang dami. Aluminum? Aluminum yung sa bakal? Popcan. Aluminum na lata. Okay, lata ng Coke, ganyan. Sabi ko maganda ito, pero sabi ko pwede ito magagamit. Hindi ko lang pa malalaman kung paano ko siya ma-connect sa art. Ngayon, nagkaroon ng pa-contest yung bawat branch namin ng paganda ng Christmas tree. Okay. Talagang they pick the doon na ngayon. They pick the right nag-create na ako ngayon ng Christmas tree gawa doon sa sa popcan. Yun, nanalo nga kami dahil yung branch namin. Yung pizza, 3 box. So, do you consider yourself not only a painter, parang parang around artist talaga? Talagang art. Basta mag-create siya. Yun ang ko. Kaya nga minsan sa carpentry. Carpentry, din kayo. Yan, yung mga frames ko, ako gumagawa. Saka yung mga gusto kong mga design ng
furniture. Pati yung mga easel, gawa niyo Oo, yan. gawa ko yan. Ako nga sana, yan sana ang dadalhin ko dun sa... May padiskarte ng isa minsan na pag may extra kayo. Oo, ayan o. Sige. So, Pag ano. oo, Maganda. Sinasabi ko na sa inyo, kuya, sa White Ave, kung siyempre hindi nyo naman madadala lahat, pero magiging yung tent ninyo for sure. Itong style ninyo. Sa mga nakikinig kasi, itong style ni Kuya Emil, parang yung mga museo sa Pilipinas, yung mga, alam niyo yung mga painting ni na Amorsolo, ganon, mga classic. Hindi ko alam ang tawag kuya. But how will you define your style ng Nung pagpipaint? una, nung nag-ano ko, realism talaga. Tapos, gusto yung mga detailed ba? Pero nung huli na, parang nasuffocate na ako. Sabi ko, walang parang hanggang Detailed okay. hanggang doon na lang, paulit-ulit. Alam ko na yung outcome nito Pag natapos ko ito, ganito na. Gusto ko yung hindi ko ma-picture out kung ano pa muna yung lalabas. So doon na pala, nag-i-evolve Doon na kayo ako. nag-evolve, no? Kaya lumabas na ito. Anong style yan, kuya? Parang stone people. Parang, nabanggit nyo ba yung stone people sa akin dati? Yung ba yun? Oo, okay. That's why that's what I recall. Kasi parang yun. And wala pa ako nakikita ganitong style, kuya. Kaya nga sabi ko, hindi ko rin malaman kung anong style yan kasi nag-pop up lang siya kung parang ito dito yung gusto kong ulit-ulitin, gusto kong i-discover to kung anong kalalabasan nito pag natapos yung hindi lang doon nakabase sa mga impressionism or what. Sa nakakita ko, meron kayong dalawang parang when it comes to sa yung human anatomy, parang parang nag-iiba. imposed parang hindi caricature but parang medyo bubbly. Basta parang na-deform but yung complexion talagang katawan talaga. Pag may shading mukhang katawan talaga. Yeah. And then yung stone people. Yeah. Ang galing. So inaano ko kasi, sabi ko, gagawin ko kaya parang mga bato or what sila. So yan ang lumalabas. Ngayon, kahit ako, tinitingnan ko, wala naman akong nakitang ganito pa. So ibig sabihin, sarili kong sarili kong discovery or sarili mong... Or it could be, siguro may mga parang magiging kamukha or pero... Oo, hindi. Kasi for sure, pag like, kapag nag-search ka talaga, pag deep through art ka talaga, meron kang makikitang parang, may kahalintulag, kahawig, sabi nga nila, walang, no art is original talaga. It's everything is derived from inspired from someone else's style. Nagaling din sa ibang style, no? Lang siya. Pero ito talaga parang curated na lahat ng yung Fernando Amorsolo style, your own style, tapos exaggeration, impressionism. Tulad ng mga madalas kong tinatanong sa mga guests ko dito sa Kwentong Drawing is yung konting background, paano or how is your living dati sa Pilipinas? Saan probinsya kayo galing? Anong profession nyo dati? Saan kayo nag-aral? Mga ganon. Unahin natin, saan ba kayo itong artistry nyo? Nagpumasok ba kayo ng fine arts? Hindi. High school pa lang ako, nag-ano na ako. Mga maps noon, ako mag-drawing ng mga maps. Okay. Map ng Pilipinas. Minsan, dahil dala ng, siyempre mga teenager pa, may mga kalukuhan din. Gumagawa ako ng comics. Okay, that's good. Tapos yung uso nun yung di ba yung naabutan yung palabas na kumbat nun, yung gira-gira. Okay, Ngayon, gusto ko kasi yung yung nung panahon kasi namin, black and white pa. So, ngayon, naabutan ko naman yan, kuya, wag kayong mag-alala. A bit, konti lang. Sabi ko, ang kinis ng nito. Black and white yun ang kinis ng mga picture. Kasi, ngayon, ako ng charcoal lapis kung paano siya kinisin din yung mga drawing ko. Ganyan. Hanggang nung huli na, natututo na ako sa shapes. So,
kung anong pinapanood ko nung Sabado na yon, alas 7 yun. Kinaumagahan yan, or Sabado, Linggo, guguhit ko na yan. Tapos, sa Lunes, ando na yon, dala ko sa school. Okay. Pinagpapasapasahan na yan ng mga klase ko. Pinapanood. Sabi niya, ito yung palabas ng ano Oh, okay. Yun ang maalala ko dinudulo. Oo, kasi ganito pag may mga napapanood kayo, so pag sa TV, alam niyo naman interlace yun, may mga hindi siya ganoon ka pino. So yung drawing niyo pino. Mas HD yung drawing niyo, no? So ngayon na ano ko na gumawa ng mga ganon comics. Tapos natutuwa rin ako dahil masaya yung mga klase ko na That's nice. na tinitingnan, although tinatago nila kasi during ng class, bawal. Bawal. Pinapasa-pasa. Ano yan? Saan kayo sa atin, Kuya Emil? Ako, pinanganak ko sa Guimaras. Sa Quezon? Island sa Iloilo. Ay, Iloilo. Dating sub-province ng Iloilo yung Guimaras Island So ngayon, separated. Ilonggo? Ilonggo. Ngayon, napapunta ako Maynila. Nagano ko sa Los Baños. So, malapit dun sa UPLB. Although ano na siya, yung sa UP, hindi pa ako noon decided na mag-aaral kasi gusto ko magtrabaho. Bumalik ako Maynila. Okay. So, doon ako nakakita ngayon ng trabaho sa Maynila. Hanggang sa parang na-support ko na yung sa material ko sa art. Doon pa rin kasi sa hotel ako nakapasok. So ang dami Hotel lang trabaho niyo sa hotel. Sa hotel So parang hindi pa rin siya related sa no? Pero hindi aywan ko kasi ang art talaga kahit saan Pwede mong Kung dalhin. ako, pwede dalhin Kasi kahit na doon sa sa trabaho ko, mayroong sa office ng menu. 'Di ba? Dito anuin mo yung menu natin. That's nice. Kahit Galing, watercolor lang, ganyan. So, ilagay sa menu book. Ang tapos ganda nun. print out, gano'n. Ang ganda nun. Andun pa rin yung art. I know. Hindi nawawala. Ngayon, sabi ko, bibili nga ako ng mga maganda-gandang gamit. Materials, ganyan. Materials. I think nagkaroon tayo ng short conversation nung una ko kayong na-meet. Sabi nyo, nag-work ata kayo sa framing? Ako mismo, yung framing talaga. Ako nagpe-frame talaga. Okay. So sa framing kayo dati. Business niyo yun dati? Kasi may group din ako noon sa Manila. Pag problema, kasi minsan pag framing, pag exhibit na, okupado yung mga framers. I know. Problema ngayon yung group. Ano ba ito? Wala tayo. Tayo na lang gagawa. Maghanap tayong ganito. Napaka malaking convenience kapag ang artist magaling mag-frame. At saka kasi kung ang time mo limitado na, hindi mo pwedeng mamadaliin yung framer naman doon kasi may nauna sa'yo. Sabi ko, mahirap yung ganito. Mawawalan tayo na sa schedule natin. Alright. Hindi, sino ba may time dyan para ako lang noon nagpo-full time na iba nagtatrabaho. Sige, ako naman gagawa. Namimili kami ng gamit kasi mahilig naman ako carpentry, ganyan. Carpentry. So, yan na. Experience lang talaga yung lahat. Kahit sa hindi sa painting, hindi naman ako nag-aral Self-taught ako. Ngayon, doon na nga ako, nung sa UP na, doon ako ng grupo ng UP. Okay. So, exposed na rin pala kayo dati sa mga events, ganyan. Oo, na ako sa events noon. Kaya lang, nung umalis naman ako rito, pupuntang Canada, kasi dito, pagdating mo, mag-iiba lahat na. Hindi mo madadala lahat ng kung ano yung, kunyari, pamumuhay na meron ka. Tayo mostly kasi mga immigrants, talagang back to tayo Kaya kailangan back to zero. May mga bills ka na bayaran. How long did it took you to try art ulit na nag-migrate na kayo dito? Actually, 2017, ito mga painting kong iba, 2018 pa yan Tinabi ko lang yung iba Kasi hindi ko so a year ka agad nakapagpinta na kayo? Ang galing na ako. Kailangan hindi
continuous. Kaya yung mamansahan least. ko lang siya. Oo, pero ang galing pa din. Ano ko lang siya, mansahan ko lang siya. Tapos kung may time naman ako nung day, halimbawa, long weekend, 3 araw na walang pasok, medyo mahaba-haba yun para sa akin. Ayos, sabi ko, touch up naman. So nakaipon ako hanggang sa, yun, ano ko lang siya. Touch hanggang nakilala ko ito sila ni sabi ko, kailangan ko na lumabas kasi ang dami ko ng painting. Diyan hanggang dyan sa loob. Sa ngayon, full retired na ba kayo? Hindi pa naman. Hindi pa. Okay, that's good. So, ano yung normal na routine nyo ngayon? Sa bahay? Sa bahay, ganyan. Na mag-end up doing arts or ano ba yung normal na daily routine ninyo? Actually, yun nga yung sa gabi, parang gusto ko na gumising agad. Excited na kayong gumising para may start mo na. Start. Okay. Pati si Mrs. sabi, ano ba yan? Hindi ka na lumalabas sa bahay. Okay. Sabi niya, kailangan mong kailangan mong may mga kaibigan. Sabi ko, dami kong kaibigan dyan. Sa iya pa lang. Dito sa bahay. Na ko sila, nakakausap. Pero kaya minsan, sumasabay din rin ako sa kanya para naman maiba yung Pero hindi ganun na sa labas ko lagi. Kaya yung routine ko talaga sa umaga, yun, pag hatid ko kay Mrs., uwi talaga ako at saka makaantay na yan. Tapos makikita mo yung mga colors ko na niya. Andyan lang siya. Kasi hindi ko siya nililigpit. Kasi from time to time, anytime, magkakaroon ako ng urge na magpipinta. So, andyan na siya. Ayaw ko yung na maghanap. I know. Okay. Gusto ko, andyan na kaagad. Okay na advice siya na. Hindi na mawala. At ang hirap, kagaya niyan, pag halimbawa tinago, minsan na itatabi ni Misa, may idea ako. Hanapin ko pa. yan. Ngayon, bago ko makita, wala na yung idea ko. Sabi ko, ano ba? Or na-divert na yung attention mo kasi nag-switch on yung TV, someone message you. Yeah. Diba? So, sabi ko, mas okay yung ganyan yung nakalagay sa pero ang problema lang wala akong studio talaga. Sabi ko pasensya ka na kasi bahay natin naging studio, art studio. Okay naman sa kanya. Tailoring shop, naging frame shop. Sabi ko, kailang vacuum na lang ng vacuum. Alam mo bang minsan vacuum ng vacuum. Minsan naglilinis siya kasi nagpipinta ko diyan. Minsan sila napakalinis. Ngayon, nagpipinta, nagbabakyong. Sabi ko, magandang magandang subject to Gagawa kaya kung painting na nagbabakyong si Mrs. nagpipinta. Okay. Nahigop ng vacuum yung painting. Hala. So, gumawa ako, andyan ngayon. Kayo ito, nagpipinta, tapos niya yung na-vacuum niya. Sabi pang surrealism yung dating. So, gumawa ako ngayon. Ayan. Ayan. Ang galing pag tinignan mo mali yun talagang tao na eh. Di ba? Dito ko na sa style niyo Kuya Emil, dito ko na realized na hindi mo kailangang gawing detailed lahat, hindi mo kailangang ipinta lahat ng detail para maging buo siya. Buo, hindi. Yeah, hindi ko alam kung anong sekreto niyo ba. Mayroon secret. May secret. Pwede i-reveal, hindi? Oo naman. Gusto ko nga yan. Okay, so, in 3 tips para maging buhay yung portrait without putting any much detail on it. Shape, light, and shadow. Shape, light, and shadow. Okay. Okay ka na doon. Pwede nating elaborate. For example, sa shape, paano mo i-define yun? Ang shape, lalabas naman siya kung okay yung lighting mo. Okay. Kahit na makukuha, yun nga, kahit magaling ka mag-sketch. Tapos pagdating sa lighting at sa color, mabubura yung sketch mo. Hindi mo mabubuo yun. So, ang magkukuman doon yung light at saka ng dark para ma-retain mo yung shape mo. Kahit i-trace mo yung shape, outline mo, no? Outline mo, mo sa tracing paper. Hindi siya mabuo yung detail. Gano'n. Hindi ko or hindi siya, parang hindi siya umaangat. Walang depth, no? Walang depth. Anong problema? Sabi ko, inano ko na nga tinrace mo na nga yung sa tracing paper. Bakit pag pinulayan na wala?
Aha. natatakpan, tapos nawawala na yung gano'ng, sabi ko, may something ano rito, sabi ko na dapat ko ayusin, dapat ko ikukorek. So sa katagalan ng ulit-ulit, ganun pala, dapat yung light and shadow maglalaro para hindi mawawala yung ano, hindi mawawala yung shape ng isang bagay. So, nung nagpa-practice kayo kuya dati, naglalagay ka ba ng apple dyan, tapos nilalagay mo ng flashlight para makita mo talaga? Or ano na lang, through experiment na lang, ano? Hindi, ako, time, Okay. sa clock. Ito yung inaano ko eh. Okay. Sa akin to ha, Okay. kasi nag-outdoor sketch din ako. Okay. Oras. What do you mean sa oras? Halimbawa, alas 8 ng umaga, o alas 11 ako ng umaga, yung light nag-change. Yes. Nag-change Totoo siya. yan. Kung di, sa alas 11, medyo dito yung light nang gagaling, alas 12 sa taas na. Kasi umano siya, di ba? Pero dito sa Canada, iba kasi yung ano iba yung minsan yung araw lalabas tapos bigla na lang nawawala. I know. Das, gabi na, dyan pa din. Diba? Gabi na. Sabi ko, sa Pilipinas, ano ko yun, sabi ko, sa light pala, yung pag nag-sketch ako, timean ko, anong oras ngayon? Alas 8. Saan yung shadow ngayon? Dito sa banda. Okay. So ngayon, pag nag-sketch ako, alas 8, lagyan ko 8:30 ng umaga sa Really? corner ng Okay, corner alright. ng aking ng sketchbook. Pagbalik ko sa umaga, alas 8 din, ganun pa rin siya. Sabi ko, So time. Okay. dapat ang oras pala at saka related siya doon sa ano mo sa shape ng isang bagay na gagawin mo. So hindi na ako nag-ano ng yun din pala yung principle ng maglalagay ka ng light sa isang object para makikita mo doon yung light at saka shadow. Totoo. Makokontrol mo kung ano yung Yung part dark. of the day Oo. ng ano mo, kung ano ba ito, portrait sa umaga, tanghali, gabi, Yeah. di ba? Ang galing. So ngayon, kung gumawa ka ng artificial lighting, ganun siya. Pwede mo matitwist ngayon. O dito nga ako sa likod maglagay ng light. Saan banda yung shadow? Dito sa opposite ng Ang light. galing. Shape, shadow, and light. Tama? Yeah. Tama. Okay. And siyempre, ipapractice mo Oo. para makabisado mo. Kahit naman kahit anong system, diba, pag hindi mo Pinactice. Oo. practice, hindi mo talaga siya mape-perfect. Kasi along the way, alam mo yung although yung sistema na sinusundan mo, pero iba yung pag andun na yung color mo, kasi magkukumanda naman ngayon, bakit? Kung light and shadow, okay. Pero paano mo ngayon ibubuo yung shadow mo? Anong kulay i-apply mo? So doon naman yung mga technical na karanasan mo doon sa mahabang proseso na papractice mo, magagamit mo na ngayon kung paano mo Ang galing. binubuo. Sana magkaroon kayo ng kuya, parang seminar, ganyan ako, mag-enroll ako or sasama ako. Kung sakali, usap kayo usapin niyo sina Kuya Sandy or Kuya Ate Mila, ganyan. Yeah. Like, Ako willing ako magano kasi kung mawala man ako, at least mayroon kahit hindi nila kinikonsider ito na malaking bagay para Yeah. sa kanila, It's a contribution yun eh. Oo, Contribution ako na- it could be applicable or it could Yes, work out sa iba, Oo. di ba? Alam ko na we all know that when it comes to art, may kanya-kanyang mga Proseso, process and principles, ganyan, iba-ibang styles and techniques, and then it's also free for us to have our own i-share mo, di ba? Yeah. After the White Ave or yung artwalk, ano yung mga plano nyo or yung mga dreams ninyo, mga future plans ninyo about dito sa mga works ninyo, dito sa mga crafts ninyo? Like, do you wish to have your own studio or do you plan to have your own business? Ganyan. What plans do you have? Hindi, ako as an artist, ang mahalaga sa akin, gumagawa. Okay. Kasi yung iba na yan na mga ganyang bagay, kusa na lang yan lalapit pag mayroon ka body of work. Okay. Kasi
ang hirap na magsabi, mag-exhibit ako next year, pero pagdating pala ng 1 month na lang after darating sa planong, wala kang ginawa. Kaya ang pinaka magandang tip ko na sa mga nagaganyan nagpaplano, wag silang mag-aspire na na makagawa ako ng marami, mag-exhibit ako ganitong year. Kung di pagising mo sa umaga, gumawa ka lang. So, master the craft first, no? Master mo kasi lalo na sa sa atin dito sa Canada kasi iba yung weather no, hindi ka libre. I know, may mga certain days na pwede kang magtrabaho sa labas, di ba? Yun ang hindi mo hindi mo ngayon yun maibabox, hindi mo yun mailagay sa, kasi maaring target mo magpipinta pero hindi naman ka ngayon dahil malamig or what dyan, kung ano ang mga sagabal sa paggagawa mo. Ang sikapin mo lang na pagising mo sa umaga, makagawa ka kahit isang maliit na bagay para doon sa painting mo. Kasi ikaw na rin makikita mo na lang na sapat na yung mo sapat na yung pala yung ginawa mo. So, susunod na yan, yung mga na yan na yung magkaroon ka ng break. Exhibit, madali na lang yan. Basta mayroon kang gawa. Ang mahirap, ang dami mong kausap, wala kang gawa. Wala talaga mangyari. Wala mangyari. So, tingnan mo, ito yung sa akin, hindi ako noon na may kakila. Pagdating ko rito, basta pinta lang ako ng pinta Nung pumunta na ako sa legislature, mayroon na akong waiting na ilang paintings, 40, 50 paintings. Okay. Anytime, sige, pupunuin ko yan. Sabi ko, pupunuin ko yung venue. Kung may magsabi sa akin, dito, kasi mayroon akong alam na painting ko, naka-stop. Okay. Hindi ako mapapahinga. Kaya nga, sabi ko, kung sino man sa akin na by, na chance na magsabi sa akin ng exhibit, okay, go. Kasi anytime, right? Wala akong problema. Andyan, mayroon akong gawa. Kaysa ang hirap na mayroong pressure sa'yo. Yung, okay, exhibit ka, January, paspas ka ngayon. I know. Paspas ka parang ngayon. parang ilan sa mga ito, kasama natin. Hindi ka kontento ngayon sa sa ginagawa kasi may kinikina kang ka ngayon, maglaylo ka, ayaw mo na magpinta. Dahil na parang nadidismaya ka sa outcome ng gawa mo. Yun ang sinasabing yung parang burnout na ayaw ko muna. So, pag na-burnout ka ng ilang weeks, ang daming mawawala na proseso na hindi mo nagagawa. Maring abutin ka ng exhibit date mo. Burn up ka pa rin. Parang ako lahat yan, kuya. Parang sakit pero totoo. That is the hard truth of being a creative, di ba? Kasi ako mismo naranasan ko yan nung nagsisimula kami, mag-uusap kami, ganito exhibit tayo. Ang galing. So, January na, hindi na kami nakagawa. Wala pa kaming tutuloy ba? Hanggang sa exhibit mo, iba, hindi tapos. Okay. Kasi ayaw mo lang mapapahiya. Yung iba naman, kayo na lang muna. So, I know. Problema. So, right now, at this moment, whether you have if you have big opportunities or yung mga invitation ng mga art exhibit, i-ready kayo. Diba? Ready. Yun nice. Talaga yung yun ang talagang number one na gagawin na gumawa ka lang ready, ng gumawa. No? Dahil ito pa yung isang naging problema dyan na nadadown yung mga nag-expect ka makapagbenta. Hindi maganda yun. Hindi dapat yun ang mindset ng isang artist. Okay. Ang mindset mo mag-create ka. Never kang na dapat mabenta ito. Hindi ganun. Well, meron kasing parang gray area din dun, kuya. For example, meron nga tayong tinatawag na starving artist, di ba? So, yung mga artists that only focuses on producing craft. Like, yun talagang parang nila, way of living nila. Unlike tayo, meron tayong day job, meron din tayong art, no? So, anong masasuggest nyo doon sa mga
gustong i-push. I mean, gustong kumita. Ito ang nangyari yan sa amin doon alam mo sa Ermita, sa Mabini, maraming mga dyan, mga reproduction artists. May mga kasama ako dyan dati. Ngayon, ang reason nila kung bakit sila nangungupya, kasi may nagpapagawa. Nire-reproduce nila, Amor Solo or what sino mga nire-reproduce kasi may bumibili. Nire-reproduce nila. Oo. Okay. Kita mo yung dyan sa Ermita, yung mga reproduction ng mga ang dami dyan, yung mga masters na old masters. So dati pala uso na yung parang ang art. Ako consider mo bang art theft yun, kuya? Or Sa akin, sa tingin ko, ikaw yung talo, yung nangungupya. okay. Kasi wala kang matutunan. Oh. Okay. Wala kang matutunan. Naano ko yun sa mga gumagawa dyan. Kasi gumagawa sila niyan dahil pangkain nga. Sabi, pangkain namin. Kailangan Kasi kung gumawa kami ng original, walang bibili. Kung gagawa kami ng original, mamamatay naman yung pamilya namin. Ito order na to eh. So anong advice nyo? Kuya, ang hirap, diba? Ang hirap magbigay. But on that situation, sa isang artist na gustong kumita, kasi yun lang yung the only thing that he or she knows to sustain a living, anong maging suggestion mo? Like, money over survival. Paano yun? Paano mo justify? May solusyon ako dyan. Okay. Yun ang naano ko noon. Okay. Kasi una, kasama ko yun sila. Kinuha ko ngayon sila sa doon sa sitwasyon na yun. Kinu-convince ko sila. Kasi sinubukan ko yung akin. Sabi ko, nahiya naman ako sa kanila dahil kagrupo ko sila. Sabi nila, gumawa ka rin ng reproduction para pambenta-benta. Okay, sabi ko. Okay, bigyan niyo ako ng piece. Bigyan niyo ako ng kukopyahin kung kasi ibebenta 1.5, 24.36. Ang sisde, pagdating doon sa hindi na bibili yung gawa ko. Ayaw ng bakit iba naman to yung hagod mo? Hindi naman to hagod ng hindi mo nakukopya. Okay. Sabi ko, paano yan? Sabi, hindi na bibili yung akin. Titiisin nyo ba na bigyan ako? Tapos hindi na bibili. Tapos, ang problema, ang naging sa akin, yung naging effect sa akin, habang kinukupya ko, para akong naging bolang puno. Na hindi ko nagagawa, yung gusto kong gagawin, nag-guide ako doon ng reference ko. Yung bang, pag tinignan ko, ano ba to? Tingnan ko ganyan. Tapos, para akong hindi ito, parang hindi ako na komportable. Parang parang siya, walang hindi mo masasabing siguro yan, walang improvement, stagnant ka lang doon sa ginagawa mo. Kasi parang hindi ka nakaka-create ng sarili mong diskarte. Yeah. Okay. Walang pinagkaiba. Tingnan mo, signature ko kopyahin mo yung signature ko. Malulula ka. Lalo na yung mga signature na pag ganyan-ganyan. Siya lang ang nakakalam noon. Ngayon, kopyahin mo ngayon. Anong pakiramdam mo? Hindi mo ano ba itong perma niya? Hindi ko naman ganun din. Iba-iba yung hagod eh. Okay. Kaya ako, pagdating doon, hindi ko ma-feel na nasasatisfy ako kasi nahawak ako ng kinukopya ko. Kung ano yung curve niya, ganyan din sa halip na ang curve ko pa ganyan. Gaganyanin ko ngayon. Parang napo-force ka. Napo-force ka. Di ba? So ngayon, ang nangyari, sabi, kasi pakain-kain natin to, ano natin. Ngayon sabi ko, kung gano'n ang maging problema, ang maging solusyon ko diyan, maghanap tayo ng makakain. Basta gumawa tayo ng... Ang ginawa ko, dinala ko sila dun sa bahay kung hindi pa nga ayos kubo-kubo lang. Tapos may mga bakanting lote doon na available dahil hindi pa tinayuan ng bahay ng mga may-ari. Nakikiusap ako. Sabi ko, paano man kaya namin ito ng mais at saka pitsay o kamuting kahoy? So that's the, yun yung escape doon, di ba? O kung pagkain yung inano nyo, ayan, mayroon tayong gulay dyan. Malapit naman tayo dyan sa Laguna Lake. Kasi ang daming isda dyan. Yung bayaw ko may palisdaan. So sa hapon doon kami, nanguhuli ng isda. Bumili kayo ng pintura nyo. Ako may mga pintura na kasi lugar ko yun eh. Gusto ko lang sila mahiwalay sana sa sistema ganun. Kasi gusto ko sila makikita na gumagawa ng original works nila. Kung ano sila.
Ngayon, ayan, may pagkain. Kasi pagkain-kain lang naman. Kumain tayo dyan. Tapos Oo. pinta. Kain, pinta. Andun pa rin, di ba? Andun Dalawa pa pa rin. rin. So, Ngayon, ang galing. ang naging ano nila, siyempre, hindi pala makakagawa ng sarili mong art pag ilang years ka natututo sa ganun na reproduction ng opya. Para kang kinder, yung bang bumalik sila doon sa, kita mo ang kikinas ng gawa, kopyang-kopya, pero pag sila nang gumawa, hindi na malaman kung saan magsisimula, kung anong gagawin nila. Pag sarili nilang piece, no? Oo, hindi na. So Okay. sabi ko yun ang naging nawawala sa artist pag nangopya. Yun ang sinasabi ko sa'yo na ikaw rin yung matatalo. Ikaw rin ang talo kung yun ang sistema na susundan mo. Wala ka later on. Hanggang ngayon, ganun sila. Wala silang, ako kahit papano, kahit hindi ako nakapagbenta o nakapag-exhibit, kontento ako sa outcome ng gawa ko, nakikita ko. Satisfied na ako That's niyan, nice. i-improve ko pa. Bahala na kung may bibili dyan o hindi. Bahala na kung may sa akin ng exhibition. Pero masaya ka. Masaya ako. So ngayon, nandyan na, may mga exhibit na. Upcoming na. oo. Upcoming na, mayroon na. So yan sinasabi ko, kung ready ka na sa mga works mo, anytime yan may darating na opportunity na chance na mag-exhibit, may bibili man yung wala, dalhin ko yung babalik, pagandahin ko pa uli. So, Nag-enjoy pa rin ako. practice the craft and opportunity will come. Yeah. Tama? Can you give me 3 tips para sa mga young generation of artists or current generation, young and current generation, yung mga nag-aspire maging artist, visual artist. Una sa akin, wag sila masyadong para bang mag-expect muna. Kasi proseso yun eh. Okay, it's a process. Trust, yun. Trust the process nga, di ba? Oo. I-enjoy mo yung process. Kasi kung Okay. hindi mo in-enjoy yung proseso, mabuboard ka, hindi ka maging productive kasi hindi mo nakukonvince yung sarili mo. Pero kung along the way, gusto mo yung ginagawa mo, tuloy-tuloy ka kahit na ano pang mga negative na sa iyo. Hanggang sa magkaroon ka na ng ng sarili mong sistema. Kasi kung may sistema ka System, na sa paggawa mo, pagising mo sa umaga, Yun na lang gagawin mo ulit, right? at saka alam mo na mag-start. Ang hirap na nakatitig ka sa canvas mo blanco. Hindi mo alam. Okay. Yeah, oo. Anong gagawin ko na naman? Oo. So mabibuild mo yan kung lagi mong yung ginagawa, yung kung So, ano gusto mong gagawin, of course. gawin mo. So, yung system, mapapractice mo yan kung patuloy mo. Oo. 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 Okay, So yun of na course. rin ang Oo. sa iyo, yun na rin ang magsasabi sa iyo, gusto kong gumawa ngayon. Ngayon, wag kayong masyadong tawag nila na kayo kaagad makapagbenta. Kasi napakahirap yun pag yun ang mo na makapagbenta. Ayun, no? Ang isipin mo kung paano ka makakagawa. Okay. Kasi ang paggawa lang, ang hirap na hirap na i-convince ng sarili mo eh. Sabi nga nila, ang painting, may sarili talaga siyang may sarili siyang lugar, may sarili siyang halaga. Hindi man ngayon, kaya nga yung iba, later na nakilala yung mga gawa nila. So yun din ang pananaw ko, hindi ko man yan maibenta ngayon, later on sa mga henerasyon na yan, at least andyan yung painting ko. Ano bang nangyayari sa mga painting ngayon noong panahon? Hindi, hanggang ngayon na-appreciate natin. Ganun din. Ang mga painting na yan na ina-appreciate na naman, hindi naman nabiyenta yun halos lahat nun eh. Di ba? Ang daming artist na ilang piraso lang hanggang namatay na ibibenta. Bakit ngayon? So yan ang dapat isipin na ang painting may oras na kanya. Hindi na gusto mong gagawin ko to kasi ibebenta ko. Hindi mo masasabi yun. Mabili ba yan o ano? Correct. Hindi mo masasabi yun. Kaya sa akin, yung mga nabenta kong painting, yun, doon sa natin, inaano ko ba na mabibenta yun? Hindi. Mayroon pala nagkagusto ayan, nabenta.
So okay lang, kung hindi nabenta, dalhin ko yan babalik. Andyan lang siya. Until next So, time. next time, pagandahin ko uli yan. Mhm. Kasi alam ko yung kulang dyan. Pag tinignan ko, yung painting kasi hindi natatapos yan eh. Ayan, sabihin ng viewer niyan, pwede na exhibit yan. Pero kung tinignan ko yan, dapat yung block na yun, dun dapat sa likod eh. Hindi May yan mga- dito sa harap eh. Ano ka pa din, may mga kailangan Mayroon ka i-finish pa, kailangan di ba? Kasi ikaw ang nagkikreate eh. Uh-huh. So, yun ang ikaw ang nagkukuman kung saan banda dapat yun ang hindi. Kasi may sistema ka na. Mayroon nga akong kasama na na nag-try siya na gumawa ng sarili niya nasanay nga siya sa pre-production. Bumubuo siya ngayon ng sarili niyang creation. Ang hirapan sa nung sabi niya, mangupya na lang ako ulit. Okay. Ang hirap. Yun ang sinasabi ko na wala ka talaga, talo ka pag hindi ka nagkaroon ng sarili mo. I mean, yung pangungopia is, I think it's parang normal lang sa atin pag nag-aaral tayo, of course, pero wag diretso. Diretso. Diba? Magkaroon ka ng sarili. Magkakaroon ng sarili mong style, di ba? Ako, yun. Ang ano ko noon, Constable. John Constable. Ano mo si John Constable? John Constable, sa mga inspiration ninyo. Oo. Okay, wow. May mga gawa akong binili sa, dinala sa England. Actually, isa lang. Pero dalawa yung ginawa ko na yan. Isa sa kasama ko sa UP. Nung ginawa ko, as John Constable siya talaga. Dahil gustong-gusto ko yung details niya sa landscape. John Constable. Okay, search ko yan. Ngayon, ang ano ko, nung makuha ko na, mayroon ako doon na, na napansin na mga technical na niya, ganito pala yung ginagawa niya kung bakit. So yun ang nakapagbigay din sa akin, ang pangungopya. Pero hindi ko sinasabi na huwag talaga mangungopya kasi lahat naman mayroong nag-i-inspired. I think it's a process of learning, copying. Hindi wag natin parang bigyan ng parang hindi naman pangungopya sa klase ganun, 'di ba? Iba 'yun eh. When it comes to art, kailangan mo talagang i-absorb tapos i-apply mo. So yun yung pangungopya, but kaya nga ako nung una nangungopya ako not para gagawin kung gaano kaganda yung ginawa niya. Nangungopya ako kasi gusto ko yung mga techniques. Style niya. Techniques niya. Techniques kasi gusto ko gagawa ko ng aking sarili, apply ko yung techniques na una, ang daming techniques. Color mixing. Di ba? Sa sketching, kung paano yung anatomy, balance. Ang daming ngayon, hindi ko inano yun na para gagamitin, para ikukopyahin yung iba pa. Kung di, inano ko yung... To practice and enhance your... para maano ko yung craft ko. Yeah, correct. Para lumabas yung sariling ko. Yeah. Exactly. Ang napakarami pang pwedeng extract dito sa usapan natin, Kuya Emil, but I'm so thankful dito sa conversation natin. Dami kong natutunan. At I hope ma-apply ko siya dun sa aking sa process ko. The systems, your principle as an artist. Well, I'm pretty sure this episode, sa mga makikinig nitong episode na to, tulad ko, marami silang mapupulot. Lalo tayong mga Pinoy, magaling tayo sa pangungopya. Hindi, joke lang. No, I mean, magaling tayo sa, like, adapting. Right? Mag-adapt. So, thank you so much, Kuya Emil. And to all the listeners, sana meron kayong takeaways on this. Napakaraming takeaways on this episode. So, sana ma-apply nyo sa process ninyo. So, just practice doing your craft. Keep creating. Keep being Pinoy. Keep being creative. At see you ulit next time. Thank you. Okay. Yun na yun. Yun na yung parang exit lang. Thank you, Kuya Emil. Thank you for tuning in, mga ka-drawing. If you enjoyed this episode, please leave us a comment here on YouTube and Spotify. For more audio episodes, tune in to our Spotify channel, Kwentong Drawing. And for more video episodes, don't forget to subscribe to our YouTube channel at Jan Victorio. Follow us on our Instagram and Facebook. Just search for Kwentong Drawing. That's it. See you soon.
Bye!